Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami ang Barangay 11, mag-uulat, maghahatid ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa at saan mang sulok ng Pilipinas. Makinig at makibalita kasama kami sa Barangay 11, ang inyong tapat na kaagapay sa impormasyon at katotohanan. Dito sa Barangay 11, hatid namin sa inyo ang mga balitang dapat mong malaman. Makinig at makibalita kasama kami sa Barangay 11, ang inyong tapat na kaagapay sa impormasyon at katotohanan. Halina't simulan na natin sa ulo ng nagbabagang balita. Bansang China, gusto ngang kinin ng West Philippine Sea. Tayo din dito, nagpadala din sila ng mga Coast Guard para bantayan ng West Philippine Sea. Ngunit hindi nagpatalo ang Pilipinas. Merong isang bangkang iniinis pang China at nagigipagkarera ito sa dagat. At mas lalong nainis ng China dahil doon, nagkaroon ng hindi kaaya-ayang pangyayari noong Hunyo 17, 2024, isang sundalong Pilipinong naputulan ng daliri sa agresibong aksyon ng China Coast Guard. At tayon din ay naglabas din sila ng mga patalim at meron ding binubunggo nila ang Philippine Coast Guard. At noong Agosto 11, 2025 lamang ay sumalaki ulit ang China Coast Guard at binunggo nila ang Philippine Coast Guard ng paulit-ulit. Yan ang ulo ng aming mga nagbabagang balita, mga kabarangay 11. Naririto ako upang namandayin sa inyo ang mga pinakabagong balita tungkol sa isang kilalang personalidad sa Pilipinas, si Shubi Entrada. Ang sikat na modelo at artista ay patuloy na tumataas ang popularidad sa showbiz. Busy siya sa paggawa ng mga proyekto kabilang ang pagiging hostmate sa unang hilig at pag-ate sa Encantadia Chronicles Sangre bilang Beshtita. Hindi lang siya busy sa mga proyekto, kundi pati rin sa kanyang mga endorsement deal. Ang Shopee, mga inasal, Coca-Cola, Jug, Palmolive at iilan lamang yan sa mga endorsement deal ni Shubi Entrada. Malaki ang suporta ng mga fans kay Shubi. Abangan ang mga susunod na update tungkol sa kanya. Yan ang aking mayahatid na balita ngayon, mga kabarangay 11. Narito ako upang magbalita patungkol sa politika. Si Mayor Ted Carranza ay naghain ng 65 karagdagang reklamo sa draft laban kay suspended Mayor Alston Kevin Anarna dahil sa aligadong panggagastos ng 11 million para sa PEC occasion noong 2023. Ayon kay Carranza, may mga ebidensya na nagpapatunay sa umano'y korupsyon at pang-aabuso sa pondo ng bayan. Ang mga reklamong ito ay inihain sa Office of the Ombudsman na naglalayong magbigay ng hustisya sa mga nasasakupan ng bayan ng Silang. Samantala, si Mayor Anarna ay tumugon sa mga aligasyon na ito at sinabing ito ay political harassment lang. Abangan ang mga susunod na update tungkol sa kasong ito at sa mga aksyon na gagawin ng mga opisyal ng bayan ng Silang. Yan ang aming mga nagbabagang balita. Ako si Almoeti Jeanette N. Ako si Genesis Renz M. Ako si Ortega Angelica C. Muli, kami ang Barangay 11. Mag-aatid ng balitang tapat, Kami ay tutok sa mga issue at magbibigay ng mga ulat ng mga katotohanan at walang kinikilingan.